Kristo'y nabuhay, nalaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan, kapayapaan sa mga taong nalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinaguli ka namin. Sasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang at ang kaas-taasan. Ikaw lamang, Hesus Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ibinigay ninyo sa may makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya, itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawang ninyong natupad ang malaon ng pinayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, na ang Kristo ay kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusat ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dirinig niya sa pananawagan. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking pagimlay ako'y mayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Poong Jesus aming hiling, kasulat ay liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Sabay-sabay po nating papurihan at parangalan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, masaya akong katabi ka. Masaya po ba talaga kayo? Sa atin pong ebanghelyo, yung unang emosyon na naramdaman ng mga alagad, narinig po natin, sila ay takot. Nagkaroon ng takot sa kanilang mga kalooban. Bakit? Dahil akala nila si Jesus ay isang multo. Tanong ko lang po, nakakita na po ba kayo ng mga multo? Tingin po kayo sa katabi ninyo. Hindi po multo iyan. Ayan. Bago po natin puntahan yung takot ng mga alagad sa ating ebanghelyo, tingnan po muna natin, pang ilang linggo na po tayo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Pangatlo na po. At kapag sinasabi nating Pasko, ano yung kadalasan na pumapasok sa isip natin? Pamasko. Gusto ko lang pong simulan yung ating pagninilay sa pagpapaliwanag, ano ba yung ibig sabihin ng Pasko? Yung Pasko po, ang pinagmumulan po nitong salita ay Paskwa. Sa Ingles ay Passover. Ano pong ibig sabihin nito? Para sa mga Hudyo, kapag sila ay nagdiriwang ng pista ng Paskwa, ang kanilang inaalala ay yung pagtawid mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan. Dahil alam natin, yung mga Hudyo, noong unang panahon, sila ay mga alipin ng mga Ehipto. Kaya pinagdiriwang at inaalala nila yung kanilang pagtawid mula sa pagkaalipin papunta sa lupang pinangako ng Panginoon, papunta sa kalayaan. At sa ating pagdiriwang po ng muling pagkabuhay, ng Pasko ng muling pagkabuhay, ayun po rin yung ating ipinagdiriwang pagtawid mula sa kasalanan patungo sa kaligtasan. Noong unang linggo po ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang ating inalala talaga ay yung pag-aalay ng Diyos ng kanyang buhay at muling pagkabuhay na nagdulot sa atin ng pagtawid mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Nung nakaraang linggo, nung ating ipinagdiriwang yung Divine Mercy Sunday, ang regalo po ng pagtawid ng ating Panginoon, pagtawid mula sa karumihan patungo sa kalinisan, dulot ng kanyang awa sa ating mga buhay. At ngayong linggo po, yung ating Panginoon, patuloy tayong sinasamahan na katulad sa mga alagad, gusto niya tayong makatawid mula sa ating mga takot patungo sa kapayapaan. Ang regalo ng Panginoon ngayong linggo ay kapayapaan sa ating mga kalooban. At magandang tingnan, bakit ba hindi payapa yung kalooban ng mga alagad niya? Bakit po? Isa pong dahilan. Unang dahilan na pwede nating makita, bakit hindi payapa at may takot yung ating mga alagad, ay dahil akala nila sila ay ginos ni Jesus. Akala nila iniwan na sila ni Jesus. Akala nila yung Panginoon na sinasamahan nila ay hindi totoo dahil nawala siya, namatay, nagpakasakit, pinahirapan. Kaya sila takot na takot. Kaya sila nagtatago dahil natatakot din sila na kung anong naranasan ni Jesus, sila ay makakaranas din noon. Ano pa po yung isang kinakatakutan ng mga apostol? Na kapag nagpakita nga yung muling nabuhay na Panginoon, ay sumbatan sila. Kasi bakit? Kasi nung naghihirap yung ating Panginoon,
tinakasan na ng mga apostol. Nung naghihirap yung ating Panginoon, wala na siya sa kanilang tabi. Nagtatago na, itinatanggi na siya. Kaya natatakot silang makita muli si Jesus kasi baka pagalitan sila, baka itakwil din sila. Pero hindi po ganoon yung ating Panginoon. Yung ating Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo, pinapaalala sa mga alagad na kapag mahal mo ang mga tao, hindi mo iiwan, bagkus babalik at babalikan mo. At yun yung ginagawa ni Jesus. Ilang beses na muling nagpapakita para buhayin at bigyang pag-asa muli yung kanyang mga alagad. At sa papaanong paraan niya, ibinigay yung kapayapaan na regalo sa linggong ito sa mga alagad niya. Bibigyan ko po kayo ng dalawang tagpo sa ating ebanghelyo na ginawang paraan ni Jesus para bigyan ng kapayapaan yung kanyang mga alagad. Unang paraan po, napakinggan po natin sa ebanghelyo na isa sa mga tanong ni Jesus para mapatunayan na tunay siyang buhay muli, tunay na may katawan siya. Ang tanong ni Jesus sa kanila, mayroon ba kayong makakain diyan? Mayroon ba kayong makakain diyan? Nang hihingi siya ng pagkain at sa kanyang paghihingi, ninanais niya na makasalong muli yung kanyang mga alagad. Ninanais niyang makasama sa isang hapag yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga kaibigan. Yung kanyang paanyaya na kumain kasama sila, ang sinasabi sa mga alagad, kahit na iniwan ninyo ako, kahit tinalikuran ninyo ako, ang turing ko pa rin sa inyo ay mga kaibigan, kaya kumain tayo at magsimula tayong muli. Hindi ho ba, kapag tayo ay mag-aanyaya namang kumain sa mga tao, hindi naman natin aayain yung mga taong kinaiinisan natin. Di ba po kapag may mga kaaway tayo, hanggat maaari ayaw nating makasama sa lamesa sa hapag, ayaw nating makasalubong, iiwasan natin hanggat maaari. Halimbawa sa isang tahanan, may hindi pagkakaunawaan yung pamilya, hindi ho ba isang indicator noon na hindi talaga nagkakasundo ay hindi na rin talaga magsasabay-sabay sa pagkain. Mauuna ng kumain ang isa, magpapahuli ang isa. Kung minsan maghihintayan hanggat sa gutom na, tinitiis ang gutom, hindi lang makasabay yung ating mga kinakainisan. Pero ang Panginoon, nakita natin sa Ebanghelyo, gusto niyang makasalong muli yung kanyang mga alagad, paalala na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Paalala na gusto niyang magabayan at matulungan yung kanyang mga alagad. At sa kanyang pakikisalo, anong ginawa ng Panginoon? Binuksan yung kanilang mga isip. Nagpaliwanag yung ating Panginoon sa pamamagitan ng kasulatan. Tinulungan niyang maintindihan ng mga alagad yung kanyang dinanas at kanilang dinanas. Na iyong lahat na iyon, kahit hindi kaaya-aya, kahit hindi maganda, parte ng plano ng Diyos. At hindi nagtatapos doon ang kwento ni Jesus. Nagtatapos ito sa muling pagkabuhay at nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon na sinasamahan tayo. Patuloy pong nagpapaliwanag yung ating Panginoon. Patuloy tayong sinasamahan at tinatawag tayo na makasalo sa kanyang hapag. Magpasa hanggang ngayon po. Saan po ito ginagawa ng ating Panginoon? Dito sa Eucharistia. Patuloy tayong inaanyayahan na samahan siya, natanggapin siya, nalapitan siya, at patuloy tayong binubuksan yung ating mga isip sa mga panahon na nahihirapan tayo sa pamamagitan ng kasulatan. Tinutulungan tayo ng Panginoon na maintindihan yung ating mga pinagdadaanan. Kaya ang patuloy pong paanyaya, isang patuloy na paanyaya, tuwing tayo ay humaharap sa Diyos, lalo na sa ating pagmimisa, buksan natin yung ating mga kaisipan.
Dahil gustong mangusap ng Diyos, gusto niyang magbigay ng kaliwanagan sa ating mga karanasan. Ano pa po yung isang pagpapatunay ng Panginoon sa Ebanghelyo na siya ay tunay na buhay? Sabi niya sa mga alagad, tingnan ninyo ang aking mga sugat, hawakan ninyo ako. Sa pamamagitan ng tagpong iyon, sinasabi ng ating Panginoon, mayroon tayong mahahawakang Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Maniwala tayo sa Kanya. Manalik tayo sa Diyos na ating nakakapitan. At magpasa hanggang ngayon, ibinibigay niya ang Kanyang katawan para ating makapitan, para tayo ay magkaroon ng pag-asa na magpatuloy sa buhay na ito. At saan natin nahawakan yung kamay yung katawan ng ating Panginoon? Walang iba kundi sa Eucharistia. Kapag tumatanggap tayo ng komunyon, tinatanggap natin ng Panginoon, hinahayaan niya na siya ay mapunta sa ating mga kamay at mapasok yung ating mga buhay upang patuloy tayong tulungan at gabayan habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Binibigay niya pa rin yung kanyang sarili para makapitan, mahawakan natin at mabigyan tayo ng lakas. Kaya ano pong paanyaya? Patuloy nating gawing karapat-dapat yung ating mga sarili upang hawakan at tanggapin siya. Kapag tinatanggap natin siya sa komunyon, bigyan natin ng lubos na paggalang. Ingatan natin na huwag mahulog yung ating Panginoon. Dahil yung ating Panginoon, nais tayong mapasok, nais tayong masamahan ngayon sa ating mga buhay, lalo na sa mga panahon na tayo ay dumadaan sa mga paghihirap. Nandito ang Panginoon, hindi tayo iiwan at palagi tayong sasamahan. At nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa pamamagitan ng isang tanong sa nabasa ko po. May isang tao pong nagtanong sa isa pang tao. Sabi niya, ano ba yung mas mahalaga? Yung patutunguhan o yung paglalakbay? The destination or the journey? Sabi nung kanyang tinanong, ang mahalaga daw ay yung kasama, the company. Pero sasabihin ko po sa inyo, mahalaga po ang tatlong iyon. Mahalaga po na alam natin, na maliwanag sa atin kung ano yung patutunguhan ng ating mga buhay. Ang nais ng Diyos na patunguhan ng bawat isa sa atin ay yung walang hanggang buhay sa kalangitan. At makakamit lamang natin iyon kung papahalagahan natin yung ating paglalakbay sa mundong ito. Kung yung ating araw-araw, yung ating mga desisyon, ang pinipili natin ay yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At isa pa pong napakahalaga, tama po yung sabi nung nagsagot, mahalaga yung ating mga kasama. Dahil yung ating mga kasama, sila yung makaka-impluwensya sa atin habang tayo ay naglalakbay at kung saan tayo patutungo sa mundong ito. Ito lamang po yung aking hiling. Hayaan natin na samahan tayo palagi ng ating Panginoon. Ngayon pa lamang, sa bawat araw ng ating mga buhay, para tunay niya tayong magabayan sa ating paglalakbay upang marating natin ang patutunguhan na kanyang inihanda sa kalangitan. At isa pa pong hamon ko, na yung bawat isa sa atin ay magtulungan sa papaanong paraan na sa bawat presensya ng bawat isa sa atin, maranasan ng ibang mga tao ang presensya ng Diyos. Maranasan ng ibang mga tao ang pagsama at pagdamay ng Diyos para sama-sama tayong makapaglakbay patungo sa inihandang tahanan ng Diyos sa kalangitan. Mga minamahal kong mga kapatid, paanyaya po muli na wag nating pagsasawaan at tatalikuran ang Eucharistia. Dahil dito, nagpapaliwanag ang ating Panginoon.
Dito ibinibigay ng Panginoon ang kanyang katawan para magbigay ng lakas sa atin. Hayaan natin siyang linggo-linggo tayong samahan. Hayaan natin siyang samahan tayo araw-araw. At nawa yung ating mga presensya ay maging presensya ng Panginoon na sumasama sa bawat isa habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, tumulog tayo sa ating Amang gagawin ng lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig, at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sa mga lumikha ng bigot sa kaming mga kasalanan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak, na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napalito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nazareno, Alleluia, mapanangin na sugo, Alleluia, ay naglingkod na tunay, hanggang sa siya'y mamatay. Alleluia. Ang Diyos ay narugod. Alleluia. Sa kanyang abang lingkod. Alleluia. Si Jesus Nazareno. Alleluia. Hari ng buong mundo. Alleluia. Parangalan ng Ama. Alleluia. Sa dakila niyang awa. Alleluia.
Kristo. Alleluia. Ang pag-asa ng tao. Alleluia. Si Jesus Nazareno, Alleluia. Makalangit na sugo, Alleluia. Ay naglingkod na tunay, Alleluia. Hanggang sa siya'y mamatay, Alleluia. Ang Diyos ay nalugod, Alleluia. Sa kanyang habang lingkod, Alleluia. Si Jesus Nazareno, Alleluia. Hari ng buong mundo, Alleluia. Panangalan ng Ama, Alleluia. Sa dakila niyang gawa, Alleluia. Binuhay niya si Kristo, Alleluia. Ang pag-asa ng tao, Alleluia. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos ay kumukup sa inyo. Pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral
Nazareno, lipas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan kang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati